Okay, tayo. Maraming salamat po sa oras ninyo. Actually, ano po to? Thanksgiving. Thanksgiving, and I want to celebrate this milestone victory with you guys kasi you've been with me throughout my career kahit nung nagsisimula ako. And even in my speech, laking pasasalamat ko rin kila Nanay Lolig Solis. Palapakan naman natin si Nanay. Nagpa-press ko na siya kanina. No, actually, this is a Thanksgiving celebration lang tsaka fellowship. Parang our way of thanking you and for all your support. And pagdating sa showing din ng Pieta, and we will also be asking for your support. So yun muna, since nabanggit na yung Pieta mo na, Alfred, may cinema showing ba ito or ano ang plano niyo doon sa movie? Today I would like to announce that Pieta will not be shown in any online platform. Streaming? Okay. Talagang exclusive to sa mga gustong manood kay Nora Honor. And hindi natin iano muna sa mga streaming. At hindi ito mapapanood sa mga any streaming platform. But what we will do is, nakausap na rin natin, ang SM, Pieta will be shown exclusively in SM Cinemas at itutour natin ito through special exclusive screenings. And right now, I'm happy to say we already have several fully booked screenings all across the country. Tapos yung isang screening doon, si Superstar Nora Honor mismo ang nando doon. And you're all invited. Kailan ang start? Kailan mag-start yung screening? Late June. We're finalizing lang the dates. Pero July onwards, late June will be the special screening talaga with Ate Guy. It will be a tribute to her sa pagiging national artist niya. Tapos July onwards, is-start na natin yung tour ng Pieta all across the country. But what made you decide na? Don, reserve mo na yung tanong mo mamaya. Tatawagin ka naman. We'll start na muna our Q&A. Kaya start natin from Manila Bulletin. Editor po ng Manila Bulletin, Bobby Quintina. Unahin mo natin yung mga lalagari. Yung mga talagang nangangailangan. Ay, ano ba yan? Oh my God, alam na alam. Ayan na, sobra pal. Congratulations, Alfred. Alfred, sa pagkapanalo mo, ibig bang sabihin ito is magiging choosy ka na sa pagtanggap ng mga role? Dahil, siyempre, best actor, kailangan yung mga susunod yan is kasi intindi rin ang gagawin mo. Well, my answer is yes. Pero even before naman winning, yun na rin tayo. We can only do one project a year. And nagkataon, itong Pieta, yun yung the only project ko last year. So, sinerte rin talaga tayo. And hindi na talaga ako gumagawa ng mga roles na hindi ko gusto. And projects na hindi natin gusto. First FAMAS mo to? And then ilang nominations ba? I think as far as I can recall, I've been nominated twice na before. So, third nomination ko to, dito lang ako nanalo. And then, may gagawin ka na bang next project na pwede mong i-share o sabihin noon? Ang pwede ko lang ma-share, merong pending ngayon ng mga 3 movies that we're scheduled to do. Pero in the next few years pa yun. So ngayon kasi malapit na yung elections. So medyo laylo muna tayo. Focus muna tayo sa primary, primary job natin, which is public service. Okay, last question. Dream role. Meron ka bang dream role pa na gustong gawin? Ngayon siguro kasi I'm with my kids. Dream role ko talaga yung isang very meaningful role na tatay, na father. Yung although nagawa ko na rin siya before, pero ito yung gusto ko talaga, yung ma-feel ko na gusto kong gumawa ng family drama na talagang may antig sa puso. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you, Bobby. Wait lang ha, mamaya ka pa naman na. Tita Aster, our next question coming from Tita Aster. Then, si Kuya Junardo, and then si Don Sermino po. Una muna, congratulations. How does it feel? Of course, parang na-overshadow kasi yung panalo nyo lahat ng controversy ni Eva Darren. So, anong take mo doon? Kasi syempre, ikaw, iba ang pakiramdam mo rin doon, di ba? Pag umakyat ka to get your Best Actor trophy.
Tapos parang ang pinag-usapan ng gusto yung insidente kay Eva. Para sa akin po, for me personally, hindi siya na-overshadow. Para sa akin, in my own experience. Kasi tuwing hawak ko yung trophy na to, sobrang saya ko pa rin and I'm so honored. Ang bigat-bigat ng trophy. So siguro, kung anong isipin ng iba, parang hindi na rin important sa akin. Basta, meron tayong na-achieve ngayon sa FAMAS. And at the end of the day, yung na-recognize lang yun ng ginawa natin sa Pieta. Ang saya-saya ko na. And actually, yun, kinuwento ko na rin before. That night, yun, kasama ko ito matulog. Ginawa kong unang tong trophy. Actually, hindi ako nakatulog, so sobrang saya. So siguro yung ibang issues, parang hindi naman siya naka-affect sa akin kasi in terms of happiness, in terms of feeling proud, in terms of feeling of accomplishment and meaning, parang ako sobrang hanggang ngayon medyo high pa rin ako dun sa pagkakapanalo natin. And ayun, magkakasama naman tayo ngayon kaya I'm just happy to bring this trophy to people na who I want to share it with and kasama kayo doon. Hindi ka ba parang na-disappoint na hindi, syempre, during the time na pinasok mo ito sa Metro Manila Film Festival, parang I'm sure in the same manner sa maraming supporters mo, maraming niniwala sa'yo na hindi ito na nakapasok man lang sa MMFF considering na napakaganda ng pelikula. Ayun, I'll be honest, nasaktan ako nung hindi ito nakapasok sa Film Fest. Kasi I believe in this movie and many other people believe in this movie. And yung ibang kakaunti pa lang po kasi nakakapanood nito kasi konti lang screenings namin last year. Lahat sila, ang tanong nila, uy, ba't dito nakapasok sa MMFF? So, to answer your question, masakit po, pero that's kasi accepted na natin yung fact that, it's, if not impossible, it's very, very hard to enter, to be included in the MMFF. And para kang dumaan talaga sa butas ng karayom. And total, I have had my share of MMFF films. Yung Bridal Shower, Banal, di ba, Gorge? Tagpuan, di ba? So, ganun talaga. Minsan you make it, minsan you don't. Pero, I'll never deny the fact na na nasasayangan ako na hindi to kasi hindi to nakapasok sa MMFF. How about the upcoming 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival? Any plans? This year, we have no plans. I have no plans to join the MMFF kasi malapit na full focus na po ako sa public service. Okay, lastly, anong tatakbuhan mo sa darating na eleksyon? Siguro po, for now, there's nothing final yet until we file. Pero for now, my brother is doing a very, very good job as congressman. And meaning ko sa inyo, mas magaling siyang congressman kaysa sa akin. So we'll let him muna excel and let the people decide. Tapos status quo. My brother will run for congressman, I will run for councilor. Kasi itaas na ang na-enjoy ko na rin. Actually, si Nay Lolit din nagsabi, enjoyin mo muna tong pahinga mo. Parang pahinga ko to. Tingnan niyo po, simula po nung naging konsela ko ulit, nakapag-aral ako. I'm pursuing my PhD now sa UP, Urban and Regional Planning. Tapos, nakapagtayo po ako ng mga negosyo. Pagkatapos, nabuntis ko yung misis ko. Nagkaanak kami, 4 na anak ko. Tapos marami akong time sa family ko. Nakagawa ako ng Pieta with Nora Honor, Gina Alahar, and Jacqueline Jose. Tapos nanalo pa tayo ng fama. So, parang ang sarap po ulit makagawa ng mga bagay na hindi ko nagagawa before. And napaka-productive naman itong time ko as counselor and I'm enjoying it. Congratulations, Alfred, and of course, congratulations on your new baby. Thank you. Yeah, thank you, Tita Aster. So next po si Kuya Junardo. Ready ka na ba, Kuya Jun? Or may iba ka pa dyang presko na hinaharap? Oo. Junardo, then si Don Don, tapos si pasok muna natin isang vlogger, si Josh Mercado, tapos si Jerry Lea. And Lea Santeria. And Janice Navida. Okay. Kuya Jun? Ito na po. Nagpaalam muna kay Manay na itatanong ko. Pero hindi muna yun. Okay, go. Iba muna. Pasakali muna. So, anong feeling mo na may katay ka? Manalo lang, masaya na ako. And honestly, that night, hindi ko talaga in-expect. Kasi napansin ko,
nung gabing yon, lahat ng nominated nandun. Oo. Pero di ba pag awards night, pag kung sino yung mananalo, sila lang nagpupunta. Usually. Oo, usually, di ba? Si Eddie siya. Sabi ko, lahat, sabi ko, ba't lahat nandun? So, hindi ko na po talaga in-expect. Tapos sinabi ni Christopher De Leon, may tie, sabi ko, uy, 33.33% may chance ako. Kasi kinumpute ko agad, 6 kami. So parang lumaki yung chance ko. And much more so, nung unang tinawag yung pangalan ko, nagulat po ako. Yung that time, bago po tawag yung pangalan ko, iniisip ko na kung ano yung caption ko sa Facebook, congratulating the winner para, di ba, para tanggap ko na. Pero yun nga, hanggat wala sa iyo, baka may anything can happen. Nung tinawag si Piolo, anong naramdaman mo? I feel honored kasi si Piolo, Grand Slam Best Actor yun. Ikaw rin naman, di ba? Supporting niya. Grand Slam supporting. Okay. Well, anyway, perennial Best Actor naman siya. Tapos even in my talent center days, tinitingala naman talaga siya. So tinitingala ko siya as parang idol ko rin siya noon kasi magaling talaga na actor. I'm honored na katay ko siya. And to think lahat ng mga nominees mahuhusay lahat. So ako parang okay na ako just to be part of this list. Di ba? Si Alden Richards, ang ganda, ang galing. Di ba? Ding Dong, ang galing sa Rewind. Si Piolo, ang galing. Tapos si Cedric Juan, saka si Ken Chan, ang gagaling nila. So ako, I'm happy kasi yung simple at saka yung maliit naming pelikula, napansin. Kasi halos lahat yon, Film Fest movies lahat. So kami lang yung indie yun. And together with Direk Louie Ignacio's movie. Kasi Alfred, siguro wala ka pa sa showbiz, no? Alam mo naman ang FAMAS. Hindi FAMAS yan pag walang controversy and issues and sinasabing bilihan. How do you feel about that? Pag nakakarinig ka na, may bilihan pala din sa FAMAS. Lalo na ikaw ngayon, merong kumakalat na chismis na nagbayad ka raw. Ano masasabi mo ron? Ako, una, hindi po totoo yun. Tapos, pangalawa, sa lahat po ng mga nakapanood ng Pieta, malalaman nila. So, manood sila ng Pieta. Okay. Mabigat ang trophy every inch, pwedeng ihampas, every gram nito, pinaghirapan natin. Pinaghirapan po natin. Kaya proud na proud po tayo. Okay, thank you.